sa conjugate acid-base pairs. I've checked your syllabus on InOrg. I think nakakover mo ba ani? So this will serve just as a review. So according to the Bronsted-Lowry theory, anything or any species that donates a proton is an acid, and anything that accepts the proton is the base. So technically, pareho na rin sa diagram, as you can see, anything na atong species na mag-donate is your acid. Okay? Then anything na katong mag-receive kibali sa H na molecule or proton, this is also called as proton. Take note of that one. Ay mo kalimutan na H or proton pareha na sila. Okay? Anything na mag-receive ana would be the Bronsted-Lowry base. So, narin kayo mag-form tayo ng conjugate acid-base pair. Okay, ang conjugate acid-base pair, you need to take note that this is just one proton away from its original nga species. Okay? So, dumdumin na ninyo, para makabalo mo sa pair, dumdumin ninyo nga one proton away lang na siya. Hindi na sila mag-change. Okay. So, ato na yung pakuhaan dayon nga H, sa iyang product na side, siya na rin ang tawag na niya is conjugate base. Then, itong nag-receive sa H, siya rin ang tawag na conjugate acid. Same ka po yung process. Kung siya yung donate sa H dito, this would be the acid. Pero naman siya sa product na side, ang tawag na sa iya is hindi na acid. Conjugate acid na siya. So, take note that sa reactants na part, as is siya na acid base. Pero sa product, mag-add mo word na conjugate. Okay? Let's have an example for Bronsted-Lowry acid. As you can see here, a solution of hydrochloric acid forms when H transfers from hydrogen chloride to water. Water is acting as a base in this reaction. Okay? So, since si hydrogen chloride, siya man ang donate sa H, padulong kang H2O to form a hydronium and chloride ion. I have a question. What would be the conjugate acid-base pair for HCl? So, tanawan niyo HCl, remember, ang pair niya is just one proton away. So, therefore, ang conjugate acid-base pair would be in a form of HCl/Cl-. That would be the pair. So, ang pair sa acid mo would be its corresponding conjugate base. Di na pwede mag-pair ang acid o conjugate acid ha. Base na siya ang iyang pair. Wala na rin conjugate acid-base pair. Okay? So, ang conjugate acid-base pair would be HCl and Cl. Sa pikas dayon, you have H2O and hydronium ion. O, tanawa ang difference sa ilang duwa. It's just one proton away from one another. Okay? So, take note on that one. Remember na ang conjugate acid-base pairs are just one proton away from one another. Hindi na sila mag-change. Dili pwede ang acid-base pair kay HCl and hydronium ion. Dili pwede. Nga naman, dapat one proton away na dyan na siya. Okay, that would be your clue. Same process for Bronsted-Lowry bases. For example, ammonia here reacts with water, in which the ammonia will act as a base and the water will act as an acid for this reaction. So let's try identifying its conjugate acid-base pair. For ammonia, what's ang pair ni ammonia? We have NH4+, or one proton away. Water is OH. So that would be the two conjugate acid-base pairs. Okay, take note, sir. Ngano sa acid, sir, kay si water, kay dali siya ang base. Pero pag abot dali kang ammonia, kay stayin mo na siyang acid. Take note that water is amphiprotic. Kasi masagot sa amphiprotic. Protic, proton. Amphi, kasi masagot. Pareha sa amphibian. Kasi masagot sa amphibian. Pwede siya sa land, pwede siya sa water. Ambivert. Oh, gusto na ambivert. In between sa introvert and extrovert. So, when you say amphiprotic, kasi masagot anak, pwede siya maghatag ng H, pwede po siya mag-receive ng H. Okay? Bawal ang tawag sa water. Amphiprotic.
So muna nga, pag kasi matingala mo ba nga, sir, ano malahi si water? Depende, si water, mo siya versa si water. From versatile siya. Okay, versatile siya. Bisexual. Hindi, unisex, lugar, anak. Pwede siya laki, Okay? So, ang correct term na would be anti-protein. Let's have an example. Example from number 7. Write the conjugate base of the following. So, HBr, this would be Br. One proton away. You have HS man. For carbonic acid, you have HCl3. Okay? One proton away lang din siya. How about sa letter B? The conjugate acid of the following. O acid na ito pangitaan. So, dapat na siya H. So, NH2 ay NO2 this would be HNO2, nitrous acid. For NH3, NH4 plus ammonia, ammonium ion rather, and OH is water. One proton away lang din na siya. Ang conjugate acid base pairs 2. Question, naturally occurring and synthetic compounds exhibit colors that depend on the pH of the solution in which they are dissolved. So, importante na naka-indicator para makabalo ka when to stop your titration at the same time to distinguish your solution as an acidic solution or basic na solution. Muna galing ibuhat pero sa phenolphthalein, di ba? Nag-add, kung hindi ka mabutang phenolphthalein, di ba niyo makita yung solution kung gilapas na baka sa equivalence point. Di ba, magbutang ka o kanang indicator. Para makabalo ka, na kung colorless na siya, acidic yung solution, tapos kung basic na siya, pale pink or pink ang yung solution. So, mawala ang gabuhatan sa acid-base indicator. So, unsa man ang mga acid-base indicator, sir? So, acid-base indicator are just weak organic acids or weak organic base whose unassociated form differs in color from its conjugate base and its conjugate acid form. So take note on this one. For example, you have an HIN, that would be your weak organic compound indicator. The acid color will have a distinguished color itself from its original, or rather, corresponding the base to the color. Kibali, tanawon niya or kibali mag-form na siya, usually mag-form na siya mga complexes with the present species. Kung mas daghan ka kabay ng hydronium, acidic na solution. Kung mas daghan ka kabay ng hydroxide, this would be basic na solution. Okay? So, following the, since this is a weak organic acid or weak organic base, it also follows an formula na equilibrium. But we will not focus well on this one. We will focus now on familiarizing and memorizing the actual right indicator that you will be using for your experiments. Okay? So, wala na siya ang acid-base indicator. So, there are two types of titration error for any acid-base indicator. The first one is a determinate error that occurs when the pH at which the indicator changes color differs from the pH at the equivalence point. Pasabot ani, mali ang imuhang indicator na gigamit depende sa pH ng solution. Okay, sir, unsa man natin pag-choose sa right indicator? Pag-choose mo sa right indicator, dapat similar ang imuhang pKa sa imuhang experiment to the pH sa imuhang reaction. Okay, take note on that one. Dapat familiar or rather close ang imuhang pH sa imuhang pKa na value sa imong reaction. Okay, for example, ang pKa ni acetic acid kay mga around, basta pKa ni acetic acid kay mga around dual sa 9. Tapos, kung gamitin mo phenolphthalein pink, ang pH ng phenolphthalein pink is 9. Usually, doon sa 9 Japan. So, pwede din mo gamitin sa phenolphthalein pink as an indicator for your acetic acid and NaOH solution. Kaya naman, ay mga reactions, yung acetic acid and NaOH has a pKa closer to the pH sa imong phenolphthalein pink, sa pH na range. No worries, graph.
Next type of error na pwede mabuhat is a personal error. Kasi may tawag sa personal error. Ibali, mali ang inyong pag-distinguish sa inyong color. Okay? Pinakauna usually, ang pinakaunang error ng tabo, mali ang indicator or mali ang pagbasa sa color. Okay? So, this is the common acid-base indicator. There are many kinds of, these are some common names nila. Then, you have a color change. Naraang legend. So, isa ba ng C? Colorless ng C ha? Dito siya crayon. Sa service na sa C. Colorless na siya. Okay. Dili po na siya. Okay, tignan po. Dili po inyong nga clue nimo nga kung Thymol blue, blue po ang yung color solution. Tarawa ang Thymol blue. Ang yung color change is from red to yellow. O na blue ana. Wala. Pasabot ana, ang imuhang acidic would be red na color, imuhang basic is the yellow. Let's have another example. Phenolphthalein. The phenolphthalein has a colorless to around red. Okay? Mori siyang pinaka-common ha, pero ang mas distinct is kani. Okay? So sir, memorizon. I'll check kung sa yung memorizon. Okay, mao ang pinaka-common. We have methyl orange, bromocresol green, methyl red, bromothymol blue, and phenolphthalein red and phenol red. Kaya lang. Dumdumin na ninyo ng mga transition. Sir, unsa man isang mga cancer ka ng gagmay? Kaya sila mong gagmay mo, na mo ang duol sa equivalence point. Di ba sa ato ang phenolphthalein kay white, colorless, lilac purple? Yes. Lilac purple ang pinaka-perfect. Ang sobra sa imo excess would be fuchsia pink. Same yapon sa uban indicator. Puhon, sa inyong next experiment, okay, take note po di ay, pag mali sa experiment sa titration sa acetic acid, di ba naka-standardize na itong H? Sa next step ng gamitin, mag-standardize ta o HCl na po. Ang inyong gamitin ng indicator ana is duha. Methyl orange and bromocresol green. Duha kabuk ng indicator ang inyong gamitin. So, take note ana, sa methyl orange, coral pink, char kay coral pink. Hindi pwede nga, pink to yellow naman ito, or red to yellow. Coral pink, then cream, then banana yellow. Banana yellow, hindi yung gusto ko. Okay? So, take note on that one, sa different niya nga reaction. Okay, katong giyon ka ganina, nga nang gigamit man nato ang phenolphthalein, sir, ay ano ang gigamit ng phenolphthalein ang gigamit sa itong reaction sa acetic acid NaOH. Kaya ang neutral lang po yung pH sa reaction between an acetic acid and NaOH is around or approximately 9. Tanawon nila po dayon sa phenolphthalein dayon. Aha man na binaw ng lilac purple around sa 9 na pH. So, magdepende na siya sa imong reaction. Pero sir, dito may problema na sir. Usually, sa mga labuan walls, given na sa klase sa indicator. Of course, given na siya. Pero if ever ka di mo familiar gali, dali mo mag-base sa iya. So, you need to find the pH of the neutral, pH of your reaction first. In order to choose the right acid-base indicator. Okay na? Question ani. So, anak, ipang check mo na inyong i-familiarize or memorize. Dahil ka ng pH range ha, tara yung pH range ka naman mag-mind. From 8 to 9, cream, methyl orange, cream, around 3 to 4. Actually, ano rate mo dito? 3 to 4.4. Phenolphthalein is 8.2 to 10, which is ang 9 man, masulod siya dara. Okay? Okay, next, let's proceed to another factor in choosing the acid-base indicator. So, one factor to consider is pH range. Kato kanina, kung 9 kapin ang imong pH range sa imong reaction, gamitin mo phenolphthalein, kaya dala mo siya na bilong, kani siya, reaction. Choose an indicator with a pH range that falls within the pH of a specific reaction. Ano kung iingon? Ang pH ng specific reaction should match your pH range with your indicator. Next,
a good indicator must have a clear and distinct color change. So dapat makita din yung marami change sa iyaha. Okay? Then it should be sharp. Kasi pasapot siya sharp. Parang dili. Kasi pag tulog ni mo dala, kaya nga lang kay, wala kang gigisog ka ng orange. Na-part sa solution yung orange, yung part ka red, pa red pa. Dapat, pasapot ka ng sharp, makita din mo mawala din siya or ma-cover din yung tanan. Dili siya irreversible, hindi siya pwede mabalik. Next, the color change should muna siya sharp. Then, third factor is indicator's chemical stability. Although an indicator is stable naman at room temperature at standard atmospheric pressure. Then, ideal indicator should be chemically stable. Then, dapat baratid siya. Kay gagamitin ba ninyo manadlaw? Ano sa? Balag pina pa naka-drops. Gagamitin ba ninyo pa ninyo? Then, it should be sensitive to small changes in pH. So, example natin, itong gibuhat ng experiment. Di ba, nag-half drop ko, i-fade pink. Pero pag-add ko, may lang kayo na drop, dahil nako kayo ang change ng pH. So, mo pa na another reason na dapat sharp po ang color ng gawa sa multiplication. Okay, question. Question. What's the buffer, sir? Buffers is a solution that resists pH change. So buffers are a mixture of weak acid and its conjugate base, or weak base and its conjugate acid, that resists the changes in pH of a solution. The main function of a buffer is to keep the pH of a solution within a narrow range. So, sa application ng buffer, okay, if makadungtong mo sa yung topics sa biochem, di ba nag-talk about, nakatalk pa about enzymes? Biochem to adi. Nakatalk pa about enzymes. Di ba ang enzymes are biological catalysts? I'm reading and writing. What are what's in your height? Di ba biological catalysts? Kasi masabot sa biological catalysts, they speed up the reaction for any chemical process. Di ba? Okay. Once ka na mag-isolate ng enzyme or anything na biomolecule sa lab, usually, mga sensitive na sa mga pH. So, mag-prepare ka ng buffer na solution para dito na siya mag-fall ang pH. Bahala kasi may ibang butang dito na siya mag-pH. Kaya naman may tendency nga, pag butang niya sa chemical, yung basic siya galit. So, kasi may hitabo si may enzyme. Nawala na yung enzyme, namatay na siya. Hindi na siya makatry. So, kailangan na itay buffer na solution i-work, anak. Walang purpose sa buffer. So, ang buffer daw is a mixture of weak acid and its conjugate base, or weak base and its conjugate acid. Let's have an example with HA as our conjugate acid. Okay? HA, when it shades sa water, kasi yung formula niya. We have amine plus hydronium ion. Diba? Yeah. Okay, kung saan ang expression ay niya, product over reactant. You have Ka is equals to amine hydronium over HA. Okay, let's try i-logarithm natin siya both ends. So, i-negative log na ito siya. Makakuha tao, negative log of Ka to negative log of amine hydronium over HA. Naka-follow? Okay. Kung sa manang, okay, gano'n lang. Kabalo ba ang properties sa logarithm? Kabalo, sir. Kasi na ang logarithm ng property nga kung i-divide din mo, di ba pareha na siya sa, di ba kung i-divide din mo, kung division ng logarithm, pwede din mo siya i-minus from one another. Pero kung multiplication, pwede ka mag-add sa iya ka. So, mahimo na ni siya, negative log of Ka, since multiplication na ni siya, pwede ka mag-add na sa iya ka. Negative log of A plus negative log of hydronium. Naka-follow? Naka-follow? Anong i-plus mo na siya? Property na sa logarithm. Kung i-multiply na yung duha, kaya pala sa logarithm, pwede na mo siya ma-plus. Kung i-divide na mo, i-minus na siya nimo siya. So this would be minus negative log na po of HA. Naka-follow? Naka-follow ba? Simple na ni siya nga math. Algebra ba yun eh? Naka-follow? Nga ng positive ay nag-add pa pa na rin. Ay, multiplication na siya.
Ano, nag-minus ka po dali? Division. Okay, I have a question. Negative log KA. Ano ba siya negative log KA? Sino yung pwede makuha na? Ha? PKA. PKA. Di ba? Negative log KA is PKA. Okay. How about negative log sa kani? Ano ba na siya? Hydronium. Negative log sa hydronium. pH. pH. Dayon. Kung sino mabilin? Ani. Minus. Ani. O, minus pa na siya. Kasi may tamo sa minus dayon. Positive. I-divide dali mo. Ibalik yung siya pagka-divide. So, negative log of ano man una? A my over HA. Simplifying, PKA, okay, minus pa ni, di ba? I-transpose na ito siya padulong sa PKA para pH kung may taon. So, yun mo siya, pH is equals to PKA plus log A my over log A my over HA. Ano siya mga formula? Ang tawag niya is Henderson-Hasselbalch equation. I-derive siya. Kung di mo kailangan mag-memorize ani, pag-derive mo, kung di mo kadungdung. Ano lang kasi ko? Kung sa akong best advice, yung HHD. HHD. pH value of the solution. PKA constant reaction. Then base and acid. Okay, if ever sa lab dali, ang buffer mang good, mag-prepare ka ang buffer, mangunta naman ang good usually. Kung saan ang buffer ni i-prepare? Okay na, sir, gusto ko prepare ang buffer na 9. Okay, here's a clue in preparing the best reagent na gamiton to prepare a buffer of 9. Tanawin mo ang mga PKA values sa imong mga species. Dapat ang imong PKA value is closer to the actual pH na gusto pang itahon. Kung gusto ka mag-prepare o buffer na 9, mangita ka o species na ang PKA niya is close to 9. Ano ka simple? Kung gusto ka maghimong buffer na 5, mangita ang PKA ang iyang PKA nga value is duol kang 5. Sir, dili ba pwede ang layo? Dili pwede. Dapat duol dapat na siya sa 5. Okay? Let's have an example sa sample problem. What is the pH of a solution of a 0.400 molars in formic acid? Okay, formic acid. Ito po dito mag-tigit sa mga name. Formic acid is HCOOH. Chemical formula sa organic C-double-bond-OOH. It is the simplest carboxylic acid, formic acid. Ito po lang po. Away organic. Away ano si Santos. Away organic. Formic ba yan na? Santos. Okay? How about sodium formate? So sodium formate is just HCOONE. Ka of formic acid is 1.8 times 10 to the negative 4. Okay, so let's start. Given you have formic acid, concentration is 400 molars. Follow? Then you have sodium formate. You have 1 molar. Ka 1.80 times 10 to the negative 4. Okay. Diba? Atong formula kay pH is equals to pKa plus log A over HA. Diba? Oh, PKA na ito yung tao, i-convert na rin yun. So, i-negative lang tayo mo, walk out 3.4744,727. Check down. Sir, ano naging sir? Negative lang. This is PKA. Automatic, dapat memorize ko dapat na. Gusto kang pagkuha sa PKA, negative log of KA. Anon? Kasi mo anon? Kasi mo anon? pH. Saksak na rin mo tanan. 3.744727 plus log. Okay, here's another clue. Isa itong H-my o H-in. Dali. Start na sa A-my. Isa itong A-my dali. C.
formic acid or sodium formate? Formic acid. Ang ibig ang clue, kung kinsa tong HA, siya na extra na H. So, kinsa tong amine? Kinsa tong amine? Sodium formate. Yan naman. Wala ba siya yung extra na H? Tara o, kanang sodium formate, pwede mo ito siya may mong formate. HCOO mine. So, siya ito ang amine. Kanya ito ang HH. Kanong siya ba itong HA? Tanawa na siya extra na H. Acid pa dyan siya. Formic acid. Acid ba yun eh, di ba? Okay. Negative log of, pila ang A na ito? Pila? This is 1 over 0.40. 400. Pareha na siya. So your answer should be 4.40. Okay, here's another clue. Tanawa kami ang imuhang pKa o pH. Doon, dili? Doon. So, wala yung reason na kung gusto ka mag-imo o pH nga 4, gamitin mo ang formic acid. Kaya naman, ang pKa sa formic acid is doon kang 4. So, wala yung imuhang guideline in choosing the pKa value sa imuhang solution. Question, Ani? Okay, dali naman din siya. Pero ako sa quiz niya, mag-isip naman po. So, take 0.200 molars in ammonia and 0.300 molars in ammonium chloride. The dissociation constant Ka for ammonium ion is 5.70 times 10 to the power negative 10. You are given with concentration of your ammonium. Okay, take note to the eye. Kani-kani siya. Strictly, this is moles per liter. Take note na ha. Kung dili ka siya moles per liter galing, kailangan di ba niya pa liters liter. Next, ilang concentration yung ammonia? Pila? 0.200 molars. Concentration ng ammonium chloride, pila? 0.300. You have a Ka value of 5.70 times 10 to the power negative 10. pKa ani would be 9.244125. Check down. Tama ba? Ito? Okay. So, ano na to? Would be pH. So pH is equals to pKa plus log amine HA. pKa 9.244125. Okay, let's identify. Kinsa tong amine o HA? Dali. Sila din niya ambis ang Si NH3 is our amine HA. Amine. Ano man? Wala siya extra na H ang HA. Isa may nag-extra na H and D. So this would be HA and this would be amine. Dito ka na ha, kalibo ka na. Basta mabalik na ninyo. Tanaw ninyo kung may extra na H, automatic siya na si HA. Pangitawan na ninyo. Okay? So this would be ilaman? 0.200 over 0.300. Answer should be 0.07. Tanawa na yun. Kung closer na siya or hindi. Tuol siya kung siya. So if ever you want to make a buffer that is around 9, yung gamitin na buffer is ammonia and ammonium chloride. Kasama po. Isa lang. Question. Chat lang. Sige, go. Okay, what is the pH of a buffer formed from 50 ml of 15 molars of NH3 and 15.5 grams of NH4Cl in enough water to make a 500 ml solution? Given sa taon na. Pero may points. 50 ml of
50.0 molars of ammonium. Dayon, 3.5 grams of NH4Cl. Ka value, wala mo siya given Ka value, pero pareha naman siya ng species, pareha siya sa previous problem. 5.70 times the total liter. This would be, pila ang ano eh? 9.2444125. Okay. Ang inyong buhaton na yan ay napakay sa given. 500 ml na solution ka. Hindi mo mga mag-4. Ganyan lang. Pero hindi naman. Kapalo naman. Okay. Since ang given na mo is volume concentration of grams, yung pangitawag ang concentration sa species. Let's start first with amine. Ano itong amine na rin? See? NH3. So, pangitawag nyo ang moles per liter. O, naman kayo liter, ani. Ano yung liter, o? 500 ml na solution. So, this would be, pangitawag nyo ang moles na lang. So, kung pangitawag nyo sa moles na 0.05 liters times, you have 15 moles over 1 liter. Cancel. Agi ka ng 0.05. Na 500 ml. Oh, sure. Huh? 50. Agi ka ng 15 moles. No, so 15. Oh, cancel. Ilang mabili? Mole. Over, pinaka 1 liter. Kilo lang. Para makakuha po 1, concentration. No? 500 ml naman na siya. This would be 0.5 liters. So, mole per liter, kung makuha ko, kasi makuha ni. This would be around 2 molars. Diba? So, na kay A. Nga amine. How about HA? Mole per liter lang ng HA. Kung ito kanin mo. Let's start first with the grams. Ilang grams? 53.5 grams times for every 1 mole of ammonium chloride. Ilang molar mass? Mag-base per the table, this should be ilang man? 53. Wala, mali siya. Mali niya siya. 1, di ba rin? 1.5. 1.5 na siya. Sorry. 1.5. Ang ammonium chloride, ilang molar mass sa ammonium chloride? 53.492 grams. Cancel. Pinamabilin. Moles. Mole per liter naman, same Japon, 0.5 liters. This, gani siya ang 2. Question, nalagi ka ng mga value. Ano nalagi ka ng mga value? Right question? Question? Kira? O, nalaman kay H, nalaman kay amine, nalaman kay HA. Ipangpansak na namin sa imong formula. pH, pKa, plus log amine over HA. pKa, 9.24425 plus log of amine, 1.5 over Anong 53.492? Kanang sa ano ba? Molar mass sa 9.12. That could be your pH solution. Okay, go. Sige na. Of 0.200 molars of acetic acid has been titrated with 35.0 ml of 0.100 molars of NaOH. pKa of acetic acid, hindi na pKa, negative log. 4.752. Mga approach, Annie, I'll give you a clue on how do you answer this one. If you are given with a certain fixed na volume, fixed na concentration, nakatong silang duha, ang imong process, Annie, you need to identify kung kinsa ang excess sa ilaha. Excess. Sino sa excess? Sobra sa ilaha.
by comparing their number of moles. Pag humanin yung anak, mag-ice tayon mo, ay hatayon mo mag-HHE. Okay? So, let's start first with given. Given ka with 25 ml of 0.200 molars of acetic acid. Sunod, you have 35 ml of 100 NaOH. Ngayon, nakay PPA na 4.752. Ngayon, naman, anon, ang imong anon is ang imong pH. Okay. Kung ang imong reaction gali is a weak strong, kung sino mo sa weak strong, weak acid, strong base, or vice versa, kani nga i-follow ninyo. Pangitaw sa itong excess. Okay, find the excess first. So, ano kung pangitaw sa excess? You need to find the moles of each species. Let's start first with the moles of acetic acid. This would be equal to 0.025 liters times 0.200 moles per 1 liter. Pila man na siya? This is 5 times 10 to the power of negative 3 moles. Ano nagigigan ng 0.025, sir? Ano yung nagigigan? Sa ml? No. Even. Sunod, moles of NaOH. You have 0.025 liters times 0.100 moles per 1 liter. This should be 3.5 times 10 to the power of negative 3 moles. Okay. Kinsa ba sa ila ang excess? Sino sabot sa excess? Mas dagan ng moles. Kinsa mas dagan ng moles? Si acetic acid. Okay. Si acetic acid ang mole, ang pinakadagan ng moles. So therefore, pwede na ma-conclude na si acetic acid ang nasa mo ang Erlenmeyer, tapos ang imo nasa titran si NaOH. Okay, nag-add kikibalo ng NaOH. Diba? Okay. So, ang inyong sunod ko haton, kabalo naman ako sa excess, mag-iwalay ka o reaction niya ng equation. So, since, okay, di ba na-identify na natin nga si acetic acid ang excess. So, therefore, ang nasa mong Erlenmeyer's plus is a combination of a acetic acid and an acetate na species. E mo ito ka ay mukhang excess. Nasilapit sa Erlenmeyer. Okay, question. Kung mag-add ka og OH may, nagigan kang NaOH, kinsa ang react ang NaOH? Si acetic acid or si acetate? Si acetic acid. Yan naman. Kung mag-add ka og OH acetic acid, gusto mo form acetate and water. Sige, try yan nila to. Acetic acid plus OH may, NaOH. Sabi mo, si acetic acid mo donate sa H. So, NaCH3COO may plus water. Pwede na rin ka mag-ice na rin. Okay. Sa initial nito, ilista nyo ang pila ka-moles sa ilang initial. Pila ka-moles sa ilang initial. Okay, pila ba ang initial ni acetic acid? 5.0 times 10 to the power of negative 3. Ilang initial ni OH? 3.5. This is 0, this is 0. Okay, isa mo excess. Acetic acid. So therefore, kasi tawag na ito sa NaOH. Limiting. Okay. Limiting. Okay. Okay. Kung limiting na siya, okay, excess limiting. Kung limiting na siya, maway mo i-minus yung change. Isa ba itong limiting na rin? See? NaOH. So
So, may minus na nimo. 3.5 times 10 to the power of negative 3. Then this is minus 3.5 times 10 to the power of negative 3. Pero minus ka na siya, sir. Pero minus ang limutan mo dala, sir. Nga naman? Ay siya man ang na-consume sa reaction. So, minus na siya. Okay, isipin na po dali sa change sa i-add mo. Okay, isipin na po. Do the math. 5 minus 3.5, this would be 1.5 times 10 to the power of negative 3. This is 0. Anong 0 na siya, sir? 0. Kaya man, 0 dyan na siya, of course. Then tayo is 3.5 times 10 to the power of negative 3. Okay, manatag HHE, ay manatag ice mag-HHE relate ta. Tanawa nga yung equation galit na kay HA o dala rin kay A man. So, kani nga value ang iwang isulod. Okay. Kaya ka dili sa i-value isulod? Dili. Ano man? Ano man? Sa siya, di ba moles ni siya? Di ba moles? Di ba? Ano ba moles? Di ba moles? Di ba moles? Ano nakuha? Oo. Okay. Pangitawag mo ang total nga volume. Kung saan mo magpagkita sa total volume? So, nagpagkita sa total volume. Tanaw kung saan given na volume. Nag-add ka ba 25 ml sa 35 ml. O pila ang total volume? 60 ml. So, total volume would be 0.060 liters. So, pH is equals to pKa plus log concentration, or rather, A my over HA my, sorry, bracket, sorry. A my over HA. So pKa, kaya ito pKa. 4.752 plus logarithm of, also ito HA. Isa ito HA, A my na rin. Ano ito A my? 3.5 times 10 to the power of negative 3 over 0.060 over 1.5 times 10 negative 3 over 0.060. Answer is 9. Answer is 5.12. Sir, ano mali ako nagikan? Punta na ko yun. Saan na ko siya? Diretso na siya. 3.5 times 10 to the power of negative 3 divided by 0.060. Ano nagigikan ng 0.060? Total volume. Ano nagigikan? Ani, i-add mo ani. So, moles per liter. Moles per liter. This is also moles per liter. So, puno ang pinaka-common yung dehydration stage. Pre-equivalence, equivalence, and post-equivalence. So, ito sa pre-equivalence. Before the equivalence point, equivalence point, exactly, neutral. Then post-equivalence after, kung excess nga, titrat yung i-add. So, narang example sa titration curve. Tawag sa titration curve. Ang imong y-axis is the pH of the solution, and imong x-axis is the volume. So this would be our pre-equivalence. This would be our equivalence point, and this would be our post-equivalence. Don't worry, sa next part sa itong discussion, mag-identify tayo kung saan siya ka-titration curve yung pwede ma-him. Okay? Okay. Three types of calculations. Same yapon, pre-equivalence stage, equivalence point, and post-equivalence stage. This is only applicable for strong acids and bases. Either, ang imong titrant, strong base, ang imong analyte, strong acid, or vice versa. Ang imong titrant is strong acid, or imong analyte is strong base. Kung strong gali, follow ang kaning tulog stage. Kay lahi man ang formula sa weak strong. So kung strong gali, take note that the titration for strong acids and bases
should follow exclusively in 3 stages: pre, equivalence, and post. Let's have an example. Sample problem 12, titration of strong acids and base. So, strong acids and base, so follow autonomous stages ang iniya. So, generate a hypothetical titration curve for the titration of 50 ml of 0.0500 molars of HCl with a 0.1000 molars of NaOH at 25 degrees Celsius. Find the pH of the following. Initial point, after the addition of 10 ml, after the addition of 25 ml, and after the addition of 25.10 ml. Okay, let's have a systemized way in answering this one. Let's start first with a given. You are given with a 50 ml of 0.0500 molars of HCl. Then you have 0.1000 of NaOH. Ang imong unknown, kanina yung unknown, automatic. This would be your unknown. Kapoy lang kayo magkuhan, magsulat. A to D, wala yung unknown. Technically. Okay. Hindi pwede. Sulat dapat yun. Okay. Yung unang buhaton, you need to identify kung kinsa si titrant, kung kinsa si analyte. Kung kinsa yung gibutang sa burette, kung sige mo tang si Erlenmeyer. Okay, sir, how do we distinguish that one? Eh, wala mang kalaingon dali, sir. Di ba? Wala man siya. Pero light blue, ani. Okay, ang ibang clue, kung kinsa tong fix ang volume of concentration, siya ang nasa Erlenmeyer. Okay, kinsa man dali ang naay fix na volume at the same time fix ang concentration. See? HCl. So, si HCl would be our analyte. Siya ang nasa ato ang Erlenmeyer. So, therefore, si NaOH siya atong nasa titrant. So, aling B, C of D, kung saan pasabot aling reagent, niyan. This would be in a form of NaOH. Nag-add yung NaOH. Again, ano ba rin si HCl atong analyte? Kay fix pa rin niyang volume of concentration. Di ba mga itong gibuhat sa kwan? Sa lab? Di ba kabalo ka sa moles sa KHP? O kabalo ka sa pinaka-water yung di-add sa KHP? Oh, so nasa sa Erlenmeyer. Honey, no problem, si HCl is nasa Erlenmeyer na ito. Mga yung pinaka-unang buhaton. So, okay na si number 1. Titrant, NaOH, analyte, HCl. Aduha, you need to write the balanced chemical reaction. Okay? Dali naman kayo ni. So this would be, for number 2, HCl, thus NaOH, NaCl, and water. Dali naman kayo. Dali siya. HCl, NaOH, salt, and water. Next. Atulo, you need to find the equivalence point. So, sa pinakauna, identify, titrant, analyte. Aduha, balance chemical equation. Atulo, equivalence point. Kung sa'yo masuta ng chemical equivalence point, di ba naman kay volume sa HCl o molarity? Tapos na kay molarity sa NaOH. Ang ginapalitan natin dali, pila ka ml sa NaOH para ma-neutralize ang imuhang nasa analyte. Mo na kapasabot sa mga pahitawon equivalence point. So, dali na kayo siya pahitawon for number 3, find the equivalence point. It should be 0.05 liters times 0.05 moles of HCl over 1 liter times 1 mole of HCl, 1 mole of NaOH times 1 liter over ilang concentration ng NaOH? 1,000 moles. Cancel, cancel, cancel. Pinamabilin. 0.025 liters or approximately 25 ml. So therefore, si letter C nato is siya ato ang equivalence point. Si letter B ang pre, si letter D ang post.
O, na-identify na ito ang stages nito. Asa ang answer sa Question, Ana. Asa ako ang? Question. Ahagi ka ng mga kanyang mga species. Kani, pagkakaw lang yung mga kwan. O, mga process. This is HCl. Ato oh, given. Given. 50 ml. Pagkakaw mo ang... Oh. Kung ano ka ba doon, sa nilang 3 yung post. Asa ang answer sa A? Okay na? Asa, sir. Wait na. Wala pa man, nag-identify pa man na siya kung post pre, ano pa, dili pa na siya final answer. Oo. Mas siya na nga, dapat pa-imagine kapapin nyo ang sige na itaw ay sa lab. So, please bear with me. Dapat nilulo ka eh. Pa-imagine ko mo. Ha? Ay, NaOH ni. NaOH man. Nakuha? Nakuha? Ano na siya stoid? Simple lang ang stoid. Let's start first with the initial point. At initial, curly. At initial point, sino kasabot sa initial point, sir? Ang kasabot sa initial point, 0 ml imuhang na-add nga NaOH. Wala pa kagi-add. So, makita mo ang pH sa imuhang Erlenmeyer. Okay, ang question namin guys is, pagitaon na to ang pH sa ato ang Erlenmeyer na solution. Muna itong i-take note. Okay, initial point, kasi kung sa initial point, wala ka nag-add pa ang NaOH. Ato pang nasa yung Erlenmeyer. So, unsa pa na sa ato ang Erlenmeyer? Si HCl pa. Wala po ka nagbutang NaOH. So, kung unsa concentration ni HCl, pila ang concentration ni HCl dali? 0.0500 molars of HCl. So, ang pH ani would be equal to negative log of the HCl. This would be negative log of 0.05. Ang answer ani is 1.301. Ano yung initial points? Pero para namin yung initial point, automatic na diretso kayo, wala Uy, ang sino naman kaduwar lang ka. Yang anong tulo? Wala pa ka nagbutang. Naka-initial point. Naka-follow? Sir, Tulo man ka ba? anong tulo ka decimal? Ano yung tulong ka decimal? Kay pag pH sila. Tulong ka significant figures. Abi nagduhara. Kung kaya ako gamitin yung duha, kung daghan tayo ka-process usually kagihan. Tapos kung hindi ka sure sila. Agay! Alam mo, kaya ako tayo, nagpunta sa given, na 500. 3 significant figures. Muna tulong ka buong decimal place, i-report. Okay? For letter B, pwede na duha ka decimal place. Kailangan pa yung magias sa letter B. Okay. For letter B, Masya, oy. for letter B, Kabitrag pang ang imong buhaton namin for letter B, nag-add daw ka og 10 ml nga NaOH. Imong buhaton ani, you need to identify the excess and see limit. Limin. Okay? So, for letter B, pag itawag mo ang moles ni NaOH o moles ni Wala pa, it's excited. HCl. Alam ko. Sa A. Saan na ito Duha naman ang nagigiga siya. Squid Japon. Moles of NaOH is equals to, pila ka NaOH ang gihan dato? 10. 0.010 liters times 0.1 moles per 1 liter. Pila man ni? Pila na siya? Kalkiboy. Pila na siya? 0.01 times 0.1. 1 times 10 to the power of negative 3 moles of NaOH. How about CHCl? 0.050 times 0.05 over 1 liter. Bila ka na? Ama na, gigan sir. Given na siya tanan. Na-follow? Na-follow niyo kung kasi nagigan? Letter B pa ta, letter B pa ta. Dili pa ta letter C, letter D. Ilan sir? 2.5 times 10 to the power of 3
moles of HCl. Okay, question. Kinsa si excess dali? HCl. Si HCl. Okay. Kung excess ng HCl, kung si may tawag sa kung pH, acidic or basic? Acidic. Di ba? Kaya HCl na itong excess. Kung saan ito makita na yung i-minus na ito siya. Hydronium, hydroxide. Hydronium. So, concentration of hydronium is equals to moles of excess. Ito itong excess. HCl. Minus moles of NaOH. C, limit over total volume din yan. Pila man na itong moles of HCl na rin? 2.5 times 10 to the power of negative 3 minus 1 times 10 to the power of negative 3 over, pila total volume? Pila? Nanong 60 man? 15 plus 10. So this is 0.060. Sa A. Ay, sa... Sa B, di ay. Nanong H3O plus? Ano man? Si Tibil o si Tibil. Uy, picturein. Kay blur daw. Pa-picture sa. Picture sa nalang tela na. Patuod. Nakuha ang brightness. Ila answer, Ani? I-minus siya. Excess mga, Naon diba? sa maganda siya, eh? Kung meron pa talagang mas answer. Gali. Pila answer? Pila? Nag-video man sa 0.025 molars of hydronium. Kung i-negative lang, dali mo. Pila yung makuha ang mga kwan? Yung pH niya. Pilang pH? Equal to 1.60. Ano answer? For letter B, anong duha? Sir, libong dira sa You need to H3O. identify the moles of HCl and moles of NaOH. Then you need to identify kung isang excess or limiting. Isa pa excess, di ba? Ano di ba mga excess kay si HCl? Acidic Kung din siya. excess sa HCl, isa na yung predominate sa solution. Hydronium, hydroxide. Hydronium. So, ang imo pag-report sa imo ang solution would be in a form of hydronium. Kaya ano makabong excess HCl? Moles of HCl minus moles of NaOH over VT. Answer na may question, anong kanang butang? Unya dayon sa letter D, ang predominant pa niya basic man. Kaya excess na si basic. So, yun yung butang dali, OH9. Ani? Gani? Okay na, oh. 10. Even. I-times siya, kibali siya ang concentration. Sa kanila concentration. Question. Isa may question. Kasi natin ka ng mga ever. I-erase na lang ulit para mag-COB na ta. Okay na? Doon ka alam mo, video mo yun. Wala yung binakon dahil sa dream sa anak ng mga. Post na ba niya sa YouTube? Sige, go. Dito na ako ha. Dito na ako ha. Okay. For letter C. For letter C, di ba na-identify na ito ang ganina ha? At 25 ml, ang equivalence points. Ang may tapos sa equivalence point, Annie, is ang moles sa mga HCl would be equal to the moles of your NaOH. So therefore, yung pH, Annie, would be equal to 7. Automatic. So i-check pa na ito na siya. Sige, check na ito. Moles of HCl, you have, pila man ang HCl na yan? I rather nasa earlier. 0.055 times 0.05 moles per liter. Pila man siya? 2.5 times 10 to the negative 3, di ba? Moles of HCl. How about CnOH? This is 0.025 liters times
0.1000 moles per liter. This is just 2.5 times 10 to the negative 3. O, equal naman lang siya. Kung equal ka rin na siya, automatic, imuha pH ana will be equal to 7.0 para siya. Dali lang. Okay, sir. At equivalence point always a 7? Yes. For a strong to strong. Take note, Ana. Kung strong to strong ka rin siya, automatic, pH at equivalence point is 7. Class, sa 10 ba? Ha? No need to solve. Dili, kung Automatic na siya, 7. class, kung equal ganun siya mga concentration nila. Question. Kaya ilang mga Wala ka na na ta. Oh, 7. 7 ang iyang pH level. Ako, kung hindi siya, sino pinakaunan? Basta ba ito mga strong acid? Hydrochloric, HBr, HCl, naman. HI, nitric acid, sulfuric acid. Strong na sila. 7 to kabuo. Strong to strong. Kung strong base, tanan group 1, group 2, strong base. Ano lang? Mag-identify na ka na. Integration nimo is, ang imong titran kay base, imo ang analyte na sa acid or ibalin na nimo, at equivalence point, automatic pH is equals to 7. Dumdumi na ninyo. Kung strong to strong galing, magbaylo-baylo na sila, kung isa na sila ito ng analyte. Kung strong na silang tuha, automatic, ang equivalence point ng pH is 7. Okay? 7 na siya always. Power of hydrogen. Nya dili man na siya strong acid ang NOH Yes. niya. Ano? Tuman. Dili man sila strong ang NOH, sir. Kung hindi siya strong, Dili, sir. Nya nga nang equal. ano? Anong 7 ang iyang pH? Hindi man daw strong ang NaOH. Anya? Strong na din. Strong na din yung Ay, strong ay. Strong di ay. Dapat tutumin na nito ha. Okay. For letter D, same process lang pala what for letter D. For letter D. Pagitawin mo ang moles ni NaOH, pagitawin mo ang moles ni HCl, then identify yung isang excess. Let's start first with NaOH. Uy, gahilo. Pila yung data NaOH on the rate? 0.02510 meters times 0.1000 molar. So for 1 liter. Sir, ako sabi ka ng 0.02510. Pero, nag-add ka to specific region. O pila mali? How much is this one? 2.51. Tama? Negative 3 moles of NaOH. Tama? 2.51? Okay. How about HCl? 0.05 times 0.05. Bila ni? 2.5 times 10 to the negative 3. Okay, question. It's a man excess. NaOH, HCl? NaOH. So, unsa man siyang species na makita kung excess NaOH? Hydronium hydroxide. Hydroxide. So, hydroxide is equals to moles of NaOH minus moles of HCl over total volume. Pila man ang answer ani? Moles of NaOH 2.51 minus 2.5 times 10 to the power negative 3 over pila total volume? Pila total volume? Pila? 75.10 ml. 510. Tama? 75.10 liters. Answer Annie. Answer Annie. Answer Annie is 1.33. 1.33
156 times 10 to the power of negative 4 molars. Pila POH honey? Kung yung negative lang. 3.80. Pila? 3.80. 8. O, pila pH honey? 10.12. Okay, clue po dali mo. Tala, ulit ako ganina. Isa excess na ito pinakauna. Sa 30. CHCl. So, kung sa dapat yung pH, gamay na po. Gamay. Pila itong pH ito pinakauna sila 30. Pila itong pH na 30. 1.6. Less than 7, more than 7. Less than 7. Kaya naman, excess CHCl. Aron, excess ka COH. Kung saan dapat yung pH? Less than 7, more than 7? More than 7. Una lang, pH niya is 10 point. Dili. Okay? Negative. Question, honey. Sila man na siya. Remember, ang OH, di ba na? Kung negative lang, tani mo, dili pH yung makuha. Kanang answer ba? 1 point something. 1.3. Ina? Okay. Sample problem number 13 would be your first assignment to be passed on your 4th long quiz. Okay. Ipasa ninyo siya sa long quiz 4 na. Okay, pero lahat po ito akong ipa-assignment last time. Diba? Isa itong analyze. For sample problem 13, ibalik. Okay? So, answer that one in our practice. Ipasa na ninyo during the long quiz. Balik ka sa survey. Balik ka. I-zoom tayo sa final answer.